Hindi, bahala na lang yung mahanap. Hanapin nyo na lang, maririnig nyo. Sige na po. Malapit na pong maging YouTube sensation to eh. Pinapangarap, hanggang pangarap. Malay natin, Okay, dito na po tayo sa ating segment na Wanted Ka, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Dito sa barangay, may binarangay. Wanted Ka, Sweetheart. Okay, ang nakaraan sa kwento ni Joanne. Si Joanne. Okay, hawakan ko lang yung script ko, ha? Anong nangyari? Ang sabi, nasunugan sila at sila ay umuwi na ng probinsya. Ito si John. At dito isang gabi ay siya ay hindi makatulog at merong lalaki siyang sinundan-sundan. At ito na nga po ang pagpapatuloy ng ating story. Istorya. Ang istorya ni Joanne B. Joanne, sumama ka sa akin daigdig. Ayoko nga. Tae mo. Gwapo ako. Ew. Gwapo na pag nakatalikod. Nakaharap na ako. Walang pinagkaiba. Joanne, huwag kang mastos. Sinasabi ko lang katotohanan. Don't be hurt by the truth, cause truth will set you free. Ang inkantong sa isipon. Halika na. Saan ba? Dito sa aking paraiso. Ayoko! Ayoko! At yan na nga po mga kaibigan ang nangyari. Ang sabi ay managinip po pala ang lahat ng iyon kay Joanne. Kala ko naman katotohanan. Si Joanne ay nanaginip. Alam ko na-inkanto talaga siya. Nanaginip siya na na-inkanto siya. Pero ano kaya ang connection nito sa susunod na eksena? May connection po yan. Huwag niyo isipin na walang connection. Hindi namin sasama yung walang connection sa kwento. Nasaan na siya? Naghihintay na siya ng sasakyan. Isang araw, isang gabi, ang nangyari, ang sabi, ay eto. Ginabi ng uwi galing sa palengke, wala siyang masakyan, kaya napilitan siyang maglakad. Kaya po ang ginamit niya ay ang kanyang taxicle, ang kanyang panyapak, ayun. At habang siya naglalakad sa dilim, eto mga gusto mga tagapakinig, mga naglalakad sa dilim na ganyan. Naglalakad sa dilim, nangyari, ang sabi, may sumusunod sa kanyang isang lalaksot. Eto na, eksena. Sino siya? Siya na kaya yung lalaki nasa panaginip ko? Sino siya? Nasunod yung nakaitim na barong? Kailangan ko ng bilisan ng paglalakad. Halika. Sino ka? Halika. Sino ka? Halika. Sino ka? Gagawin tayo. Ano? Bitawan mo ko! Aray! Nakakasakit ka na! Sa akin. Ouch! Uy! At dinala nga po itong si Joanne sa dilim. At ang nangyari, ang sabi, humiyaw si Joanne ng pagkalakas-lakas. Ang nangyari, ang sabi, nalugso ang puri. Ay! Ouch! Nalugso na po ang puri niya. Ay, naisuko ang bataan! Siya po ay na-rape. Ayan. Ay, nako. Ang panggagahasang nangyari kay Joanne. Ay, nakilala po niya ang suspect na itatago daw natin sa pangalang Rolando. Eto na, sa korte at andyan na. Nakasalang na sa sa korte pa lang, hindi pa kulungan Pero nakakulong na si Ang nangyari, ang sabi ay ganito. Sabi na nangyari, magsitayo po lahat. Sisimulan po ang pagdiliti sa pamamagitan lamang ng ating mahal na hukom. Magsitayo po ang lahat.
Mr. Witness, maaari mo bang ituro sa hukumang ito kung sino ang lalaking humalay kay Joanne? Maituturo mo ba, lalaki, ang lalaking humalay kay Joanne? Ako po si Joanne. Hindi ka. Ang tinatanong ko ay ang witness. Ang witness, nasaan ang witness? Ako nga po si Joanne. Hindi. Ako yung witness. May witness ka. Wala Di ba po. tinuro mo si Rolando ang Wala nangyahasa po. sa'yo? Ako lang po. Wala nakakita sa lahat. Siya po! Yung lalaki yan na nakabarong ng itim. Kagalang-galang na hukom. Kagalang-galang na hukom. Ako po ang witness niya. Ako po. Silence in the court! Silence in the court! Ako po ang nakasaksi. Ako po ang nakakita ng lahat na po nangyayari. Ako po ay naandon mismo nung nangyari ang panggagahasa po sa kanya. Natakot po ako dahil po may dalang baril ang lalaking yan. Tuturo ko po sa inyo. Yan po si Rolando. Anong ginagawa mo ng oras na yon? Tumatay po ako. Mga ilang hakbang ang layo mo mula sa krimen. Mahal ko. Hindi ko po alam may tumatay po bang pahakbang-hakbang? Pilosopo ka. Masyado akong pilosopo bata ka. Ano nangyari? Ang sabi? Ikulong niya na po yung lalaking yan. Ano nangyari po? Ang sabi, nakulong po yung witness. Hindi pa, hindi. Dahil masyadong pilosopo yung witness. Ano nangyari po ganito, ayan mga kaibigan. Patuloy pong nakikibaka si Joanne sa kanyang kaso na ito. At ang kanyang katanungan para sa ating segment na to. Ano nangyari? Ano ba nangyari sa akin? DJ Bruce at DJ Kyle? Tulungan niyo naman po ako. Okay. So, yan po mga kaibigan. Ito po si Joanne ay nagtatanong sa atin, ano daw ang kanyang gagawin? Napakarami ng masasalimutan nangyari sa buhay niya. Marahil ang pinakakatanungan niya, may lalaki pa kayang magmamahal sa kanya sa kabila ng kanyang nakaraan. Pakisagot lang daw sa pamagitan ng dalawang DJ at paubos na po ang oras natin, kaya sagutin na ang tanong ni ng masa. Tanong ni Joanne. Ayan, okay. DJ Kyle, ikaw na, lumabas ka na. Wanted ka. Sabi, DJ Rocky, good morning. Sabi harassment yon sa pilitan, ha. At nalukso na talaga ang puri, ha, nalukso. Naibigay. Hindi lukso, nalukso. Bataan. Nalukso. Hindi sinasadya. Ninakaw. Kinamkaw ang perlas ng silangan. Naging soko tuloy ang lolo, ang tibay, ha. I love it. Sakit ng tiyan ko. Sumakit ng tiyan mo. Gusto ko yung background Imagine. ng Hirap daw tumain ng pakbang-hakbang. Ano naman, di ba? Ano yan? Ano nangyayari? Anong kaganapan yan? Anong kaganapan yan? Wala. Horror eh. Suspense yung mga kwento eh. Tama na, tapos na eh. Tama na yan. Sige na, natin. Advice na natin si Joanne. Sige na, bigay mo na po ang iyong masasabi kay Joanne. Kaya boses mo. Kyle, bigyan mo siya ng advice. Ano bang problema niya? Ayun nga, may magmamahal pa ba sa kanya sa kabila ng kanyang mga Ayun ba? pinagdaanan? Na siya ay isang rape victim. Ang problema niya, bakit ganun nangyari sa kanya? Saka siyempre, nawawala na siya ng pag-asa sa buhay. Dahil marami na mga pangyayari sa kanya na hindi niya maipaliwanag bakit nangyari. Oo. Nangyari, ang sabi ay ewan. Bakit nga ba nangyari mga ganyang bagay sa buhay natin? Hindi natin naasahan. Tapos, yun nga, kung kailan naranasan natin yung mga bagay na yan, saka tayo lalong bumibitiw na sa mga pag-asang pwede naman nating ibangon nating sarili, diba? Sa mga ganyang pangyayari sa buhay natin. Oo. Ito ba nag-text dito, Joanne, hindi pa katapusan ng mundo para sa'yo? Pinaranas lang yan sa'yo kasi may maganda pang mangyayari sa buhay mo.
So, wait ka lang. Pag may pangit na nangyari... Wait and see. Yeah, balay mo. Nangyari sa kanya nangyari din sa kanya yan siguro. Nangyari din siguro. Relate lang siya. Nakarelate. Balay mo. Nangyari sa kanya yun, di ba? Kuya, ganun lang kadali sa kanya yun. Ito sabi, Kuya, masyado namang nababoy si Joe. Ouch. Wala naman kami sinabi na baboy Wala lang namin. Wala na lang for trial. Sigaw na nga lang ang nangyari. Sabihin mo pa na nababoy. Wala namang wala namang sound effects ng Wala namang eksenang gano'n sigaw lang. Kayo talaga Kinat na nga namin. Deleted scene na nga yun Ikaw talaga. Parental guidance nga. Kuya, katawa naman yung witness. Reliable ba yun? Hindi ba yun talaga yung dapat makulong? Kaya nga ayaw ni Joe ang pagsalitain Natatakot siya Alam mo ito mahirap sa mga kaso halimbawa, meron ka ng na-prove na sa medical ikaw ay halimbawa na rape ganyan. Kailangan mo pa talaga ng testigo. Kahit tinuturo mo na kung sino. Paano nga kung wala nga? Paano kung wala? Ikaw rin ang testigo. Mahirap gumulong yung kaso mo. Ikaw na lang ang gugulong kapag hindi gumugulong yung kaso mo. Magpagulong ka kahabol ng hustisya para sa'yo. Kaya yung marami sa mga nasa bilangguan, inaabot na sila ng ilang taon dyan, 8 taon na hanggang ngayon, ang kaso pa rin nila wala pa rin kaliwanagan. Di pa rin nila so ka pa ang kailangan. Hindi pa rin nila mabanaag ang magandang umaga para sa kanila. Hindi pa sumisikat ang araw. Yung minsan mahirap sa atin. At saka alam mo, napansin ko lang sa mga kasi minsan umattend ako ng hearing ng isang kaso dito. Mula sa Tagalog, itatranslate sa English. And then, from English to translate sa Tagalog, kahaba-haba ng mga translation na ganyan. Minsan, yung nagta-translate pa, naiiba yung sinasabi. Kaya kailangan, aware din yung abogado, mapapansin din niya na pag namali yung translator, kailangan, agad siya, alerto siya. Ako lang ay nag-iisip at nagtataka, baka Pilipino tayong lahat, ba't kailangan? Galit? May English ganyan. Galit ka sa English? Hindi naman. Kasi siyempre, alimbawa, ordinaryong tao, kagaya ni Joanne, English-Englishan ka dyan, hindi ka naman nakakaintindi masyado ng English. Ano ba mga naiintindihan mo doon sa mga ganun, di ba? Na mag-Chinese. Sabi. Mabuti sana kung may foreigner doon. Ewan ko lang ako lang talaga, ewan ko, bakit ako nag-isip ng ganun? Hindi ko lang talaga siya ma-reconcile sa isip ko, anong connect ng English sa mga kasong ganyan. Kaya minsan ang haba-haba ng dami na sana na pag-usapan, dami ng ganito nangyari. Pero dahil sa sinusulong yung Filipino language o yung sariling language sa edukasyon. Di ba sa pero Japan? Sa mga ganyan hindi. Di ba yung mga yung mga ibang mga Asian country, mas madali silang umunlad. Sabi ito narinig ko lang comment ewan kung gaano katotoo to. Sabi ng isang tao na sundalo, sabi niya, alam mo, kaya maunlad sila kasi lahat ng nila, mga manual na aklat nila naka-translate sa wika nila. Kaya sa atin ano ba naman ang mata-translate sa Tagalog Mahirap naman kasi yung iba, talagang hindi na talaga matatagalog. Diba? Kaya mahirap sila halimbawa ay sa automotive, paano mo ita-translate yun sa Automatibo. Talaga, ang pangit. Hindi ko alam Anyway, problema. Ayaw na namin yung problema. Sige. Yung problema, ba't nag-iba na? Sagutin na natin, So, si Joanne, Joanne, siyempre, nangyari man yan sa'yo, may magmamahal pa rin sa'yo. Yun yung tanong. Nandito si DJ Broussard, handa magmahal sa'yo. Mahal ka namin. Mahal ka ni DJ Broussard. Oo, mahalan tayong lahat. Hindi niya sisirain ang iyong... Napunit man. Napunit. Ibabalik niya yan. Napunit man ang maganda mong nakaraan. Di ba? Ganun Tatagpian natin yan. Nalukot man. Gusto mo? Bulkasil? Nalukot man ang iyong kahapon. Nabusangot man yan, katulad ng isang papel. Ang katotohanan na nagusot lang yan, hindi yan napunit talaga. Naintindihan mo yun? Diba? Gusamutin mo yung papel, tapos itapon mo siya. Kuhanin mo ulit. Ayusin mo ulit siya. Wala naman siya talagang damage, di ba? Nagusot lang. Ganon din ang mga mga rape. Kaya sakit kaya,
Pero syempre, gusot nga lang. Pero at least buo ka. Tao ka pa rin. Paano kung pinunit-punit na? Ay, hindi. Walang mapupunit na tao. Oo. Dahil ang pagkatao ng isang tao, hindi yan masisira ng ibang tao. Dahil pagkatao mo yan eh. Isang bagay lang nawala sa'yo. Pero phobia yan, ang hirap nga talaga natanggapin. Lalo pa humahanap ka ng sinado na yung lukot na kahapon. Kaya mangyayari niyan ay paglaban mo lang kung ano yung talagang para sa'yo. Paglaban mo kapag may katwiran hanggang sa dulo ng mundo ang aking pag-ibig giliw ko. Ano yan? Freddy Aguirre. Freddy Aguirre. Freddy Aguirre. Uy, wala na tayong oras. Ay, nako. Kanta pa ba tayo, Nina? Ano bang kantahin natin? Kayo, anong gusto nyo? Pwede natin ipasok ko yan. Isip ka. Ikaw, mag-decide. Ako naman sa isip ko anything naman ako. Gusto sa isip ka? Sige. Nirequest nga nirequest siya kanina eh. Bahala na. Kung bahala na si Batman kung paano mangyayari sa atin. Sige na. At saka panoorin niyo po ang Born Legacy showing na po. Ito po ay pinuhanan sa Pilipinas. Sa lahat ng cinema nationwide. Oo. Palabas na siya sa Robinson Alin? Yun, Born Legacy. Diba? Panoorin natin. Ngayon? Libreng promotion po ang Robinson ha. Kami naman ay bigyan ngayon. After. Bigyan ng compliment. Riding. In tandem. Ito na po kami ha. Pinali na po namin. Para po sa inyo lahat ito. Ako muna dito, di ba? Tasok dito. Okay na. Alam kong mayroon ng iba sa kilos mo'y nadarama. Nice one. Mukhang ako ay kinalimutan mo na. Wala nang masasabi, diba? Para man, tabi-tabi dyan. Kapit mo'y kay lamig na. Parang pangkay na. Ang halik mo'y wala nang gana. Maagaw ka man ng iba sa akin. Pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa. Hanggang sa isip na lang. Sa isip ko'y walang iba. Mananatiling ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko na dama. Ganyan talaga. Alam kong mayroon ng iba. Ang init ay nanlamig na. Pati aminin nang di malilihim. Ikaw at ako'y tapos na. Bawat hakbang palayo ka. Walang linaw na babalik ka. Wala na, asa pa. Maagaw ka man ng iba sa akin. Pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Tama na. Sa isip ko'y yakap ka pa. Sa isip ko'y walang iba. Mananatiling ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko na Ay, mga ganyang awit na yan, nadidepress ako. Mananatiling ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko na Excuse me po. Ayan ang ating lazo.
para sa inyo lahat. Punong-puno ng emosyon ng aming pagkanta. In tandem. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po uli naming awitin para sa inyo. Ngayong Friday, tayo po yung magpapaalam na naman. Goodbye! Bye-bye! God bless. Enjoy the rest of your Friday.